Mga biyahe pa rin sa PITX ang kanselado matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Kaugnay niyan, humingi tayo ng update kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon, Angelique. Yes, update lang po tayo sa mga lugar na kanselado ang mga biyahe para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan. As per yesterday po, naglabas ng advisory ang LTFRB at LTO na dinidiscourage po na bumiyahe mga bus galing Manila papuntang Bicol Region, except lang po dun sa Daet, Camarines Sur dahil passable naman po ang ating daan papuntang Daet. However, yung iba po nating probinsya sa Bicol Region ay hindi pa madadaanan dahil gawa ng nag-traffic na po sa Maharlika Highway. So, baka mas stuck lang doon po ang ating mga pasahero sa Maharlika Highway. That's why diniscourage nila. Ayun lang po. Mostly ng Bicol Region trips natin hanggang ngayon, hindi pa rin po pwedeng magbiyahe. Okay, ano pong update tungkol naman sa dating ng mga bus dyan sa terminal? Nabanggit niyo po yung Maharlika Highway. Bukod doon, meron pa ba mga kalsada na binabantayan din na posibleng makaapekto sa mga biyahe ng mga bus? Actually, yun lang po, dahil mga trips naman natin going north, meaning papuntang Pangasinan at saka Tugigaraw, libre-libre naman po kung pabiyahe po ang ating mga pasahero papunta doon. However, yun nga lang po, malaking advisory po ito, dahil alam nating blockbuster po ang Bicol sa ating terminal tuwing holiday season. Kamusta naman ang status o bilang ng mga bus? Nananatili pa rin po bang sapat? Lalo't matinding naapektuhan ang Southern Luzon. Ano naman po tayo dyan, ready naman po tayo sa supply ng bus. Hindi lang po tayo makabiyahe dahil dun sa advisory. Okay, handa po ba tayo sa expected na pagdagsa ng mga pasahero para sa nalalapit na undas? Ano kaya ang paghanda para mas ligtas ang mga biyahe po nila? Actually, nagko-conduct naman si LTO ng roadworthiness inspections natin sa mga bus natin to make sure na ready ang mga bus natin bumiyahe at hindi magka-aberya sa daan. Aside from that, in partnership with DOTR and then SAIC, meron tayong enforcement na tinatawag para lang po ma-ensure na yung mga bus natin ay hindi po mag-apply kung saan-saan. Kumbaga kasi syempre, pagka mga gantong peak season, nag-iibang mga daan po yan, unless na dapat diretso na lang sila dito sa terminal natin. Okay, so para lang din po ma-ensure natin yung mabilis na dating ng ating mga bus. Okay, fully booked na po ba ang mga bus natin ngayon? At ano yung mga talagang sinasabi nating siksikan o halos wala nang makuhang mga seats sa mga bus? As of now, wala pa tayong fully booked, however, inaasahan natin na marami tayong mag-fully book by Thursday and Friday. Okay, and finally, message niyo po para sa ating mga kababayan at inyo pong paalala sa publiko. Okay, paalala po sa ating mga kababayan, kung wala pa pong ticket, kailangan na pong mag-secure early on para hindi po tayo maging chance passenger or mag-walk-in para lang din po less hassle na sa inyo. At the same time, wag na po tayong magdala ng flammable items, sharp objects, dahil kukumpiskahin po yan sa ating terminal. And then, kung magdadala tayo ng pets, pwede po, pet-friendly ang terminal. Small to medium pets po, pwede, na-allow yan sa mga buses. However, ensure lang din natin na meron silang cage. And then, syempre, check na rin natin with the bus operators natin. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras ninyo. Ms. Colleen Calbasa, ang Corporate Affairs Officer ng PITX.